Pag-usapan natin yan, makakasama natin dito sa PRTV News Studios ang security analyst na si Dr. Sherwin Ona. Magandang hapon po. Professor Ona, welcome back dito sa ating PRTV Prime Studios po. Magandang hapon, Jack, at maraming mulit salamat sa inyong imbitasyon. Alam mo, Professor Ona, tuwing nakikita ko yun nasa lineup, lagi ko isipin, nako, may nangyaring masama na naman sa West Philippine Sea, which is dapat hindi ganun yung case. Sir, isang dekada na, yung lumipas na nanalo tayo doon sa arbitral ruling. Pero ba't sir, hirap na hirap pa rin tayo? Well, kung titingnan mo, malakas talaga. Malaking bansa kasi yung kalaban natin, no? At saka gumagamit ng iba't ibang pamamaraan. Hindi lamang yung kanyang Coast Guard, no? Hindi lamang yung kanyang Maritime Militia, yung kanyang Navy, pati na rin dito sa kalupaan, no? Marami tayong nakikitang mga influence operations or mga tinatawag na information operations para, kumbaga, makonbinse yung ating mga taong bayan at ating mga politiko, no? Na kumbaga, ang narrative na mas matibay ay yung posisyon ng China. Oo. Kumbaga sir, tingin mo, nawalan tayo ng momentum kasi napanalo na natin. Noong 2016, maraming natuwa. Then, biglang sinabi ng dating Pangulo na piece of paper lang yan. So, dapat, kumbaga tingin mo, dapat na-take advantage natin yung time na yon para naka-gain ng ground. And definitely, Jack, no? We cannot deny yung, kumbaga, yung nangyaring setback sa atin, no? Mga panahon niya, 4 na taon, no? 5 taon ninyo, no? Na tinawag na piece of paper. At saka maidagdag ko lang, no? Pinagbawalan ng dating Pangulo na magpatrolya ang ating Navy at ang ating Coast Guard dyan sa ating mga EEZ, no? So talagang setback yan for us, ano? Pero ngayon, definitely, no? Kailangan mas maigting pa yung ating presensya dyan sa ating mga maritime territories. Pero yun nga, sir, during those times na pinagbawalan tayo, doon na fortify yung mga structure nila eh. Ano masasabi niyo dyan, sir? Well, naglakas loob sila, definitely, ano? Dahil nga nakita nila na yung gobyerno ng Pilipinas ay medyo lelembot-lembot at madali nilang mabuli, ano? Kaya lumakas yung loob nila at lalong lumawak yung kanilang presensya dyan sa ating mga karagatan. Oo. Pero ito nga, sir, ito, nagpunta tayo sa admin. Tingin mo, kaya niyang i-pivot pa or i-turn around to sa kanyang present admin? Although naka-4 na taon na tayo, tingin mo nakaka-gain na tayo ng ground or basically the same? Siguro sa lahat ng sukatan ng administration na to, no, itong security at yung kanyang foreign affairs ang isa sa pinakamalakas na sukatan, ano, at hindi naman maitatanggi na malaki talaga ang nagawa ng Marcos administration dito sa pagpapatibay ng ating posisyon dito sa West Philippine Sea, ano? And sa tingin ko yung 2 taong nalalabi, ano, malaki pa rin ang pwede pang gawin, ano, dahil tuloy-tuloy naman yung ating mga initiatives dito sa West Philippine Sea, pero mas pinapalawak pa natin, ano, katulad ng ating mga security partnerships at patuloy ang pagmomodernisa ng ating sandatangan lakas at ating Philippine Coast Guard. So tuloy-tuloy lang to. Siguro magiging challenge lang dito is how to sustain it beyond this administration. Pero gaano kahirap para sa Marcos administration na inilalaban mo yung ating karapatan? Pero within sa country natin ay may nag-e-echo ng mga Chinese narratives. Yan yung madalas natin mapag-usapan dito sa ating programa, di ba, na masyadong malalim ang influence operations ng China rito sa ating bansa. At nakikita natin to sa mga pronouncements ng ibang mga politiko natin, no, na minsan nga, binansagan na silang mga Chinador, ano? Yes, pero mas malalim pa rito, no? Kung tatanungin mo yung ating National Security Council, ang ating Armed Forces, no? Malalim na ang penetration, kaya talagang mahirap for our government, no, to really push for this agenda. But nevertheless, hindi naman pwedeng sabihin na lang natin na pabayaan natin ito. Meron naman tayong pwedeng gawin na strategic in nature, no, na para maibsan yung ganitong epekto sa atin, ano, at malabanan natin to fair and square. Pero yun nga, sir, paano gagawin natin? Tuwing katulad yan, nauwi na sa sakitan, may nasaktan na isang ating sundalo. Hanggang diplomatic protest lang ang pwedeng gawin natin? Well, yung diplomatic protest kasi, Jack, yan yung kumbaga basic yan, eh. No, kung hindi tayo magprotesta, tayong may kasalanan, ano, dahil nga hindi tayo pumalag, eh, di ba? Pero sa isang banda, no, nasasabi ko nga, paigtingin pa natin yung presensya natin dyan sa West Philippine Sea, but at the same time, palakasin din natin yung ating mga institusyon, no? Nakikita naman natin, no? May pronouncements na ang Defense Department at ang National Security Council. Ang susunod na target, election natin, no? Tinawag na tayong mga unggoy ng mga ito, no? At
ang ibig sabihin nito ay talagang mababa na ang tingin sa atin, no? Gumagamit na ng mga racist na mga pananalita. No? Umasa pa tayo na mas iigting pa yung kanilang ginagawa rito sa West Philippine Sea. No? Kaya kailangan mas maging handa tayo, mas maging collective yung ating pagresponde dito sa ganitong klaseng mga gawain. And medyo disappointing, Professor Owen, na katulad na, hindi ko lang sabihin ko sino senador, pero bibigyan pa niya ng, ng paliwanag Ba't tayo, kesa naman, okay na daw gawing unggoy, kesa naman gawin daw tawagin tayong buhaya. Alam mo yung mga ganong klaseng narrative na Yun nga yung sinasabi ko, Jack. Ang tawag ko na lang dyan, alam na this, no? So alam mo na yung mga ganitong mga naratibo na hindi na, kumbaga, nanggagaling na dun sa mga kalaban natin, ano? But nevertheless, kailangan din maging mapanuri ang ating mga kababayan, ano? Alam na natin na ganito ang kanyang linya, ganito ang kanilang mga naratibo, no? Kailangan tumingin ngayon tayo dun sa ano ba talaga ang totoong nangyayari dito sa ating mga maritime territories, no? Sino ba talaga dito ang nagsasabi ng totoo? Bakit tayo patuloy na kumbaga ginigipit ng China dito? At ano ba talaga ang posisyon ng Pilipinas? Ano ba talaga ang atin, no? May totoong West Philippine Sea, may totoo ang Kalayaan Group of Islands, at atin yan, ano? Pinanalo natin yan 10 years ago. Ito, Professor, no? Isang narrative ng isang senator. Sinabi, kahit naman tingnan mo sa nakalagay doon, South China Sea. Kahit tingnan mo sa wala naman talagang West Philippine Sea. Tayo lang daw ang gumawa noon. Anong take mo doon? Well, yun nga ang nakakagulat, Jack, ano? Ito yung mga senador, no? Meron tayong mga batas na nagsasabi na nire-recognize itong ating mga maritime territories. Lumabas naman ang arbitral award, no, na nire-recognize yung ating mga EEZ. At pinapawalang bisa, no? Ito yung sinasabi nila, nakatang-isip lamang ang 9-dash line or 10-dash line. Depende yan sa gising ng China, no? Kung anong gusto nilang itawag dyan, ano? Pero sabi ng International Tribunal, katang-isip yan. Walang karapatan ang China na maglagay ng ganyang mga boundaries sa South China Sea. So talagang kung makikita mo, malakas ang posisyon ng Pilipinas. Ang nagpapahina ng posisyon natin, mga sarili nating mga kababayan, sarili nating mga politiko. Yun nakakalungkot. Pero anong tingin mong kailangan gawin ng Marcos administration para labanan to? Yung fake news, disinformation sa social media, para kumbaga mabalik natin yung momentum na Maganda yung sinabi ni Secretary Chidoro dun sa panayam sa kanya, no? Sinabi niya, kailangan ngayon ang susunod natin na gagawin, aside from our transparency initiative, ang susunod na rito yung collective action, ano? Kasi hindi lang naman talaga kaya to ng gobyerno, no? Limitado ang resources ng ating pamahalaan, no? But ngayon, kailangan na natin tanungin, ano ba magiging role ng private sector, for instance? Anong magiging role ng academe? Anong magiging role ng civil society para mapagtibay ang ating posisyon dito sa West Philippine Sea at mapalakas natin yung ating resilience laban dito sa mga disinformation campaign, ano? Alam nyo, mga kababayan, umasa pa kayo ng mas maraming mga disinformation, mga fake news, no? Lalong-lalo na ngayon na naglabas na sila ng AI video, no? Madali lang gumawain ng mga ganitong klaseng content, madaling pakalatin, at ito ang ngayon ang kumbaga binabantayan din ng ating pamahalaan. And Professor Ona, yun nga, yung balik tayo sa tanong, are you satisfied dun sa ginagawang aksyon ngayon ng Marcos administration with regards sa ating soberanya? Kumbaga, maproteksyonan kumbaga maano natin yung rights natin sa West Philippine Sea, or ano pa pwede nilang gawin pa? Definitely, kung tatanungin mo ko, kung anong marka ang bibigay ko sa Marcos administration, pasadong-pasado siya pagdating dito sa paglaban ng ating, pakikipaglaban sa ating soberanya at pagtatanggol ng ating mga maritime territories, no? However, marami pa tayong pwedeng gawin, nauna na diyan, yung mga batas na kailangan nating kumbaga i-implement, katulad nitong countering foreign malign influence, disinformation, at itong Espionage Act, itong Espionage Act kasi before World War II pa yung batas natin dito, So kailangan talaga nating i-upgrade na, And of course, ang diyan is palawakin pa rin natin yung ating mga security partnerships. Dito nagagalit ang China sa atin, dahil dumami yung mga international partners natin. Kasi nakita nila kung paano tayo winawalang hiya sa sarili nating bakuran, at nakita rin ng mga international partners na ito rin ay threat sa kanila.
No? Kaya kailangan palawakin pa ng Pilipinas itong ganitong mga agreements. Are you expecting na mababanggit itong West Philippine Sea issue sa SONA? Although nung isang taon, hindi masyadong binigyan din ito ng Pangulo, no? Pero sa aking palagay, dapat i-ano niya to, no? Dapat kumbaga, banggitin niya, no? Dahil ngayon lang tayo nakakita na response ng China na talagang, kumbaga, very racist and very dehumanizing, ano? At tinawag na tayong mga unggoy, no? And ang nakakatakot nito, kapag ginagawa kasi ito ng isang bansa, no? May kaakibat to na act of violence or act of escalation. So, ito yung kanina sinasabi ko, na dapat paghandaan natin, pero dapat hindi rin natin palampasin, ano? Kailangan i-criticize natin ito, dapat sabihin natin sa China na hindi ganito ang asal ng mga ng mga bansang sibilisado. No, wala naman tayo sa law of the jungle, no? Lahat tayo ay nasasakop ng international law at tamang pagtrato sa mga tao, no? Wala itong lugar sa civilized discourse. And sir, personally sabi ko nga ako tiga Batanes ako, pero nalaman ko pati yun kine-claim nila. Pero yun nga sir, siguro huling question na lang, anong mensahe mo siguro kay Pangulo? Anong gusto mo marinig na sasabihin niya? Yeah, yun nga, yung sabi ko nga kanina, no, dapat ito bigyan diin pa ng Pangulo, no? Lalong-lalo na ngayon na mataas yung kamalayan ng ating mga kababayan tungkol dito, pero patuloy pa rin talaga ang influence operations ng China, no? Bigyan diin dapat to ng Pangulo at i-commit niya na yung mga susunod pa na gagawin ng administrasyon ay para lalo pang mapalakas ang ating posisyon sa ating maritime territories at ma-address yung nangyayari din sa kalupaan, no? Yung nangyayaring influence operations at mga cyber attacks sa ating gobyerno. And tingin mo hindi pa too late to turn this thing around? Yung damage yung ginawa ng previous administration? Definitely, hindi naman. Pero lahat naman dapat ng mga building blocks ay mailagay na dapat ngayon sa administrasyon na ito. Okay, sige sir. Again, maraming salamat. I'm sure kasama ka namin sa tututok mamaya sa SONA ng ating Pangulo. Again, maraming salamat sa pagpunta dito sa PRTV Studios. Professor Oana, as always, salamat sa oras na binibigay mo. Salamat, Jack. Mabuhay kayo. Salamat po.